Ang anak kong lalaki ay bastang nag-imbita sa buong pamilya sa mamahaling bakasyon. Pero ako ay nakalimutan niya. Sapat lang ang pera para sa ticket namin at ng mga magulang ko. Ngumiti na lang ako. Mag-enjoy kayo. Pagdating nila sa hotel, nandoon na ako na naghihintay. Sinusundan mo ba kami? Umalis ka, sigaw nila, pero lumapit ang security guard. At pagkatapos ng mga salitang iyon, napaluhod sila, humihingi ng tawad. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyo ang channel at sabihin ninyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Inilatag ko sa hapag ang magagandang plato. Iyong mga natanggap namin ni Margarita bilang regalo sa kasal 40 taon na ang nakaraan. Puti na porselana na may manipis na gilid na ginto. 3 piraso lang ang may basag pagkatapos ng mahabang panahon. Ang liwanag ng gabi ay dumaan sa mga kurtina. Iyong mga ikinabit pa natin noong 1,978 na nagbibigay ng kulay amber sa lahat. Inihanda ko ang paboritong pot roast ni Jennifer na may carrots at patatas. Iyong resipi na perpekto ng kanyang ina bago siya kunin ng cancer. May name card sa bawat upuan. Maingat na isinulat. Mahalaga ang maliliit na detalye. Dumating sila na 20 minuto ang late. Si Kevin ang naunang pumasok na parang may-ari. Sumunod si Jennifer na nakatingin na sa cellphone. Sumunod ang kanyang mga biyenan. Si Patricia na may suot na blusang sutla na siguradong mas mahal pa sa buwan ng kuryente ko. Si Dennis na may blazer na may gintong buttons. Tiningnan nila ang dining room ko na parang turista sa museo ng kahirapan. Roberto. Maikli at dismissive ang handshake ni Kevin. Salamat sa pag-imbita. Siyempre, maupo na kayo. Handa na ang hapunan. Maingat kong inayos ang upuan ng bawat isa. Si Jennifer sa kanan ko, si Kevin sa tabi niya, ang mga magulang niya sa harapan. Ako pa rin ang nasa ulunan ng mesa. Inilabas ko ang rose sa serving platter ni Margarita. Umuusok, puno ng amoy ang maliit na silid. Parang simple lang, sabi ni Patricia, habang tinitingnan ang mga dingding, ang lumang wallpaper, ang mga nakabiting larawan ni Jennifer sa iba't ibang edad. Natuwa ako sa promosyon mo, Jennifer. Pinaghirapan mo yan. Halos hindi siya tumingin sa cellphone. Nangyayari yan kapag marunong kang makisama sa tamang tao. Mas masakit pa sa akin kaysa alam niya. 3 tawag lang ang ginawa ko sa dating kasama sa negosyo. 2 oras sa phone sa isang executive ng hotel na may utang na loob sa akin. Lahat para matiyak na makarating sa tamang tao ang aplikasyon niya. Akala niya networking niya lang, yon. Inabot ni Kevin ang bote ng alak na dala ko. $2,015 na paka-Bernet na pinili ko talaga para sa gabing ito. $6 na hindi ko dapat ginastos. Tiningnan niya ang label, nakaangat ang kilay, at may paghanga. Ngayon, ito naman ay disenteng vintage. Sa wakas, may maayos na inumin dito. Una niyang ibinuhos kay Patricia, tapos kay Dennis, tapos kay Jennifer. Umikot ang bote sa mesa, hindi dumaan sa baso ko bago niya ibinaba sa malayong dulo. Hindi ko maabot. Nakita ito ni Jennifer. Wala siyang sinabi. Talagang marunong pumili si Kevin. Sabi ni Patricia habang umiinom. Pinalaki namin siyang may panlasa sa magagandang bagay. Si Dennis ay sumandal sa upuan. Tinitingnan ang dining room ko na parang appraiser sa estate sale. Roberto, naisip mo na bang magpa-renovate? Bagong-bago lang ang kitchen namin. Granite countertops, stainless appliances, mataas ang resale value. Maganda ang mga kurtina. Putol ni Patricia. Hinawakan ng tela sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo na parang sinusukat ang thread count. Ilang taon na yan? Mga 20. Gumagana naman, sagot ko. Galawin ni Kevin ang upuan niya. Naggaluskos ang mga paa sa sahig na kahoy. Inayos niya ang sarili para lumayo sa akin. Humarap sa mga magulang. Gumawa ng pader na si Jennifer ang nasa gitna. Inikot niya rin ang katawan niya na ngayon ay nakatalikod na sa akin. Ipinasa ko ang patatas. Kinuha ni Kevin ang mangkok na hindi ako tinitingnan. May malaking balita. Sabi niya na nakangiti sa mga magulang niya. Magfa-family vacation kami sa ST. Thomas, 1 linggo. Kami ni Jen, Mama, Papa. Alis sa 21. Huminto ang tinidor ko sa kalagitnaan ng bibig. Ang ganda naman. Saang resort? Paradise Cove, 5-star, private beach, lahat na. Masigla na siya ngayon. Gumagalaw ang kamay habang may hawak na baso ng alak. Alak ko yon. Sapat lang ang budget namin sa 5 ticket. Kami at ang mga magulang ko. Nakalutang sa hangin ang matematika ng sinabi niya. 5 ticket. 4 lang ang binanggit. Sinadya ang pag-exclude, planado. Pwede naman akong magbayad ng sarili ko. Sabi ko na pantay ang boses.
Gustong-gusto kong sumama sa pamilya. Nag-slide ang cellphone ni Jennifer papunta kay Patricia. Naglo-load ang mga larawan ng bakasyon. Lalo pang lumayo si Jennifer sa akin. Yumuko para ituro ang mga amenities ng resort. Nang magsalita siya, hindi niya ako tiningnan. Kailangan naming magpahinga mula sa iyo, Dad. Parang lumiit ang kwarto. Natuwa bigla si Patricia at Dennis sa kanilang plato. Mabilis na sumabat si Kevin. Parang nagsusorry, pero hindi talaga. Hindi naman personal, Roberto. Alam mo naman, quality time lang sa immediate family. Nakalahad na ang kamay ko papunta sa serving dish. Nakita ko itong nagyelo sa ere. Parang hindi akin. Dahan-dahan kong ibinaba sa kandungan. Ang pot roast ay hindi pa hinawakan sa plato ko. Lumalamig na sa sariling sabaw. Siyempre, narinig ko ang sarili kong nagsabi. Naiintindihan ko. Tumayo ako, nagkaluskos ang upuan. Kukuha lang ako ng dessert. Walang umangal. Nagbubuhos na ulit ng alak si Kevin. Sa lahat maliban sa akin. Habang papunta ako sa kusina, puno pa ang plato ko. Sa may pintuan, narinig ko si Patricia na nagtatanong tungkol sa spa packages. Si Dennis na nagmumungkahi ng golf. Ang tawa ni Jennifer, magaan at madali. Katulad noong 12 anyo siya, at inilalabas ko siya para sa ice cream pagkatapos ng klase. Hindi ko kinuha ang dessert. Lumagpas ako sa kusina, sa hallway, paitaas sa kwarto ko. Sa likuran ko, patuloy ang usapan. Walang huminto, hindi man lang napansin ang pag-alis ko. Isinara ko ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Suot pa rin ang jacket na suot ko sa kasal ni Jennifer. Yung paihong suot ko sa promotion dinner niya noong nakaraang buwan. Yung jacket na kakabanggit pa lang ng pamilya ni Kevin. Sa sahig, narinig ko ang mga tawa, ang salasalabat ng mga baso, alak ko, mesa ko, bahay ko, ang kanilang selebrasyon. May gumalaw noon, malamig at tumpak. Parang mga tumbler na bumagsak sa tamang posisyon sa loob ng kandado. Tahimik na ang bahay bandang 10 oras. Narinig ko ang pagsara ng mga pinto sa baba. Siyempre sa guest room sila matutulog. Sobrang alak para makauwi ng ligtas. Alak ko. Naupo ako sa gilid ng kama. Natanggal na ang jacket. Nakasampay sa upuan. Iyong upuan kung saan ko inilatag ang damit ko kaninang umaga. Umaasa na mapapalapit kami ng hapunang ito. Hindi na darating ang tulog. Alam ko na. Tinanggal ko ang salamin ko sa pagbabasa. Nilinis gamit ang laylayan ng damit. Isinuot ulit. Pareho pa rin ang itsura ng kwarto sa nakaraang 20 taon. Nandoon pa rin ang jewelry box ni Margarita sa ibabaw ng dresser. Walang laman na ngayon. Lahat ng laman ay naibenta para sa huling hospital bills na hindi sakop ng insurance. 23 anyos pa lang si Jennifer noon. Bagong graduete, umiyak sa libing. Hinawakan ko ang kamay niya sa buong serbisyo. Kailan pa niya binitawan ang kamay ko? Pia-piraso ang mga alaala, hindi sunod-sunod, bawat isa matulis. Ang kasal, $35,000. Halos lahat ng ipon ko noon. Si Jennifer sa kanyang damit, napakaganda. Si Kevin sa tabi niya, mukhang hindi comfortable sa tutsedo. Isinulat ko ang tseke, iniisip na, ito ang ginagawa ng mga ama. Ito ang pag-ibig na naging konkretong bagay. Ang kotse, 15,000 para sa down payment ng kanilang Tesla. Iyong dinaanan nila ako noong nakaraang Pasko, nang hindi man lang huminto. Papunta sa bahay ng mga magulang ni Kevin. Mag-isa ka lang, Dad. Babayaran namin. 4 na taon na ang nakaraan. Tumigil na ako sa pagtatanong pagkatapos ng unang taon. Ang mga muebles sa unang apartment nila. Ang emergency roof repair na hindi nila kayang bayaran. Ang credit card bill na 8,000 na ipinaliwanag ni Kevin bilang pansamantalang problema sa cash flow. Tuwing sumusulat ako ng tsek, tuwing yayakapin ako ni Jennifer at sasabihin, ikaw ang pinakamagaling, Dad. Walang pagod akong tumayo, at nagpunta sa home office ko sa dulo ng hallway. Nandoon ang laptop sa desk, may password. Naglalaman ng buhay na hindi alam ng anak ko. Binuksan ko ito, in-enter ang code, lumiwanag ang screen. 4 na properties. Ang hotel sa Tampa na binili noong 2008 nang bumagsak ang market. Nirenovate, kumita sa loob ng 18 buwan. Ang Boutique Inn sa Sarasota, nakuha noong 2012. 2 bed and breakfast sa St. Augustine. Binili ng Pairs noong 2019. Lahat pinamamahalaan sa ilalim ng Wilson Holdings LLC. Lahat patuloy ang kita. Lahat ganap na hindi alam ng pamilya ko. Kasalukuyang halaga, $3.2 milyon. Tahimik ko itong itinayo. Sinadya pagkatapos mamatay si Margarita. Double shift sa hospital kung saan ako facilities manager. Tinipid ang bawa extra.
Natuto ng real estate investment sa night classes at weekend seminars. Nakarehistro ang LLC sa pangalan kong panggitna, Thomas, para ihiwalay, pribado. Sinabi ko kay Jennifer na nag-o-overtime ako para may pagkakaabalahan. Hindi siya nagtanong ng detalye. Binuksan ko ang spreadsheet ko. $70,000. Iyan ang konserbatibong pagtaya sa naibigay ko sa kanila sa loob ng 12 taon. Hindi pa kasama ang hapunan ngayon. Hindi pa kasama ang mga tawag ko para masikir ang promosyon niya. $70,000. At kailangan nila ng pahinga mula sa akin. Bandang 3 oras na madaling araw. Pumunta ako sa dating kwarto ni Jennifer. Guest room na ngayon, wala na halos personal na gamit. Pero may ilang larawan pa sa dingding. Si Jennifer sa 8, ngumingiti ng walang ngiping harap habang yakap ako sa Disney World. Si Jennifer sa 16 na, may hawak na first place debate trophy. Nakayakap ang braso ko sa balikat niya. Si Jennifer sa 21, graduation sa college. Totoong ngiti at proud. Hinawakan ko ang frame. Malamig ang salamin sa daliri ko. Kailan pa nawala ang batang iyon? Dahan-dahan dumating ang umaga. Kulay abo ang liwanag sa mga bintana. Bandang 7, narinig ko ang mga boses sa baba. Mahina, nag-uusap. Maaga nagising sina Jennifer at Kevin sa kusina. Walang sapatos akong pumunta sa hallway. Dikit sa dingding. Maganda ang acoustics ng lumang bahay kapag alam mo kung saan tatayo. Sa tuktok ng hagdan, malinaw ang mga boses nila. Kailangan lang natin ng tamang lapit. Boses ni Jennifer. Iyong maingat na tono niya kapag nagmamanipula sa trabaho. Gawing akala niya siya ang may ideya. May malaking equity siya na hindi niya kailangan. Dismissive si Kevin tulad ng dati. Sobrang laki ng bahay na para sa isang tao lang. Idinikit ko ang likod ko sa dingding, nakikinig. Matigas ang ulo niya, patuloy ni Jennifer. Pero kung ipapakita natin na para sa ikagagaan ng buhay niya, hindi naman mahal ang panlasa ng matanda. Malamang masaya pa siya sa one bedroom. Maliit na tawa ni Jennifer, kasabwat. Pareho pa rin ang jacket na suot niya sa promotion dinner ko at sa kasal ko. Tumingin ako pabalik sa kwarto ko kung saan nakasampay ang jacket na iyon sa upuan. Paeho nga. Kapag naibenta na natin ang bahay, sabi ni Jennifer, mas lumakas ang boses niya. Mapapabayaran natin ang mga cards, at baka makatingin na tayo ng mas malaking bahay sa Winter Park. Hindi man lang mapapansin ni Papa ang pagkakaiba. Matutuwa lang siya na nakatulong sa pamilya. Pinilipit ni Kevin ang mga salita na parang pangungutya. Nakatulong sa pamilya. Ang pamilya na kailangan ng pahinga mula sa akin. Ang pamilya na nagpaplano na kumbinsihin akong ibenta ang bahay ko. Bahay ni Margarita, para ma-upgrade nila ang kanila. Bumalik ako sa kwarto ko, na parehong ingat sa paglapit sa hagdan. Tahimik na isinara ang pinto, naupo sa desk, binuksan ulit ang laptop. Hindi naman nanginginig ang mga kamay ko. Dapat nanginginig iyon. Sa halip, nagtatipe sila ng Paradise Cove Resort, St. Thomas for sale. Nagload ang listing. Luxury beachfront property, 80 rooms, private marina, established clientele. Asking prices $1.85 milyon. Nagpapakita ang mga larawan ng malilinising beach, infinity pools, mga mag-asawa na umiinom ng cocktail sa sunset. Iyong mismong resort kung saan balak magbakasyon ng anak ko na hindi ako kasama. Pinondohan ng pera ng alak ko, ng hapunan ko, ng walang hanggang pagpapatawad ko. Binuksan ko ang leader journal ko. Iyong ginagamit ko sa pag-track ng mga hotel acquisitions ko, financial notes, pagpaplano ng expansion. Sa bagong pahina, isinulat ko ang numero, $1,850,000. Tapos isinulat ko ang August 16 na TIE. Tapos Paradise Cove. Matigas at tumpak ang sulat ko. Tinitigan ko ang mga salitang iyon ng matagal. Tapos tiningnan ulit ang detalye ng property. Retiring ang may-ari. Gustong-gusto ng ibenta. Posibleng maklose sa loob ng 60 araw. Contact Martin Reeves, Commercial Properties International. Sa baba, malamang nagkakape na sina Jennifer at Kevin ngayon. Nagpaplano ng pitch para kumbinsihin akong mag-downsize, mag-simplify, maglabas ng pera para sa pamilya. Tiningnan ko ang screen ng laptop ko na may resort na nagniningning sa sikat ng Caribbean at may nagkrystallize sa dibdib ko. Hindi galit. Masyadong mainit at magulo ang galit. Mas malamig ito, mas matulis. Ito ay kaliwanagan. Binuksan ko ang business bank account ko. Iyong hindi alam ni Jennifer. Available liquid assets pagkatapos mag-reserve ng operating capital. $2.1 milyon. Paradise Cove Resort, St. Thomas. Sabi ko ng malakas sa walang laman kong kwarto. For sale $1.85 milyon. Isinulat ko ulit sa journal ko.
binabaan ng 2 underline. Buo na ang araw ngayon. Nakapasok ang liwanag sa mga lumang kurtina na kinutya ni Patricia. Sa baba, pinaplano ng anak ko na kunin ang bahay ko. Sa loob ng 1-0 araw, mahihiga siya sa beach na bawal sa akin. Inom ng cocktail na hindi ako karapat-dapat. Ngumiti ako. Hindi masayang ngiti. Nagniningning pa rin ang screen ng laptop ng listing ng Paradise Cove nang ganap na sumikat ang araw. Nasa desk na ako ng ilang oras. Lumalamig na ang kape sa tabi ko. Parang hindi na mahalaga ang tulog ngayon. May mas matulis kaysa caffeine ang nagpapatakbo sa katawan ko. Layunin siguro, o ang kaliwanagan na dumating nang tumigil ka ng magkunwari. Narinig ko ang galaw sa baba bandang 8. Mga yapak ni Jennifer. Pamilyar na ritmo pagkatapos ng 35 taon. Papunta sa kusina. Naghintay ako ng 3 minuto, tapos sumunod. Nasa counter siya nagbubuhos ng kape. Nakapajama pa, nakaponitail ang buhok. Inilatag ko kanina ang paborito niyang creamer. French vanilla, iyong mahal. Maliliit na detalye. Alam ko pa rin lahat. Morning, sabi ko, kinuha ang mug. Hey, hindi siya tumingin sa cellphone. Dahan-dahan akong nagbuhos, sinusukat ang tono ko. Sinabi ni Kevin na may lakad kayo suon sa tropical na lugar. St. Thomas, Paradise Cove Resort. Alis kami next week. Ang ganda. Gaano katagal 1 linggo? Sa 21 hanggang 28. Hinigop niya ang kape. Nag-scroll sa screen. Hindi siya nagtanong kung nagbago, isip ko sumama. Tapos na ang exclusion. Well, enjoy it, sabi ko. Pinaghirapan mo yan. Salamat. Sandali siyang tumingala, parang nagulat sa sinabi ko. Tapos bumalik sa cellphone. Narinig ko ang boses ni Kevin mula sa itaas. May tawag siya. May tungkol sa quarterly projections. Natapos ni Jennifer ang kape niya. Hinugasan ng mug, at bumalik sa guest room. Pinakinggan ko ang pag-akyat niya. Tapos bumalik sa office ko. Paradise Cove Resort. August 21 hanggang 28. 7 gabi, nag-pull up ako ng satellite imagery. Nasa northwest coast ng St. Thomas ang property. Nakatago sa cove ng pangalan nito. 25 rooms na nakaayos na parang horseshoe sa paligid ng central pool. 100 lang. Nearest competitor, 15 milya sa hilaga. Bautiki Operation Independent Ownership recently listed dahil sa nag-scroll ako sa description ng realtor. Urgent financial situation ng may-ari. Motivated seller, paborito kong salita. Binuksan ko ang lock drawer at kinuha ang mga file na kailangan. LLC documentation ng Wilson Holdings. 3 taon ng tax returns na nagpapakita ng legitimate business income. Bank statements na nagpapatunay ng liquid assets. Patunay ng kapasidad. Tapos kinuha ko ang cellphone ko. Robert Wilson calling for account services. Sumagot ang banker sa 2 ring. 2 dekada na ako sa bangkong ito. Malaki ang pera na dumaan sa kanila para bigyan ako agad ng atensyon. Mr. Wilson, paano ko po kayo matutulungan? Naglakad ako papunta sa bintana. Pinanonood sina Jennifer at Kevin na naglo-load ng kotse sa labas. Workday routine. Walang alam sila. Kailangan ko ng 1.7 milyon sa loob ng 48 oras. Combination ng liquid accounts at credit line laban sa Tampa at Sarasota Properties. Katahimikan tapos. Grabe ang timing, Robert. Pwede ko bang malaman? Investment opportunity. Time sensitive. Kaya nyo ba? May preliminary approval na ako sa end of business today. Good. Maghintay na lang ako ng tawag nyo. Binaba ko bago pa siya magtanong. Sa bintana, umalis ang kotse ni Jennifer sa driveway. Sumunod ang kay Kevin. 30 segundo lang, tahimik na ang bahay. Gumugol ako ng susunod na 4 oras sa pag-research ng lahat tungkol sa Paradise Cove. History ng pagmamay-ari, pattern ng revenue, guest reviews, karamihan positive, may mga reklamo tungkol sa dated decor, at mabagal na wifi. Staffing structure, lean operation, general manager na si Amanda Parker. Siya ang nagpapatakbo araw-araw, lalong wala na ang may-ari. Current occupancy rate 62%. Maraming pwedeng pagbutihin, pero matibay ang pundasyon. Perpekto ang pundasyon. Nang 2 oras ng hapon, nagdraft ako ng approach. Tinawagan ko ang opisina ni David Richardson. Nakausap ang sekretarya. Nag-schedule ng emergency consultation sa 4 oras. Tapos nag-drive ako downtown 20 minuto sa traffic ng Orlando. Nag-insayo ng paliwanag sa bawat stoplight. Alisin ang emosyon. I-present bilang negosyo na may personal na motibo, hindi revenge. Strategic acquisition. Nasa 14 na T floor ng Glass Tower sa Orange Avenue ang opisina ni David.
Sinasalubong niya ako sa conference room. Nakaluwag ang tea. Reading glasses nakapatong sa ulo. Robert, urgent daw ang message mo. Inilatag ko ang mga dokumento sa makintab niyang mesa. Ang listing ng Paradise Cove, financial statements ko, handwritten timeline na kailangan kong magmay-ari bago August 20. Pinag-aralan niya. Nagbago ang ekspresyon mula sa curious tunog sa concern. Bibilhin mo ang hotel sa Virgin Islands sa loob ng 72 oras. Pwede ko bang malaman kung bakit ganito ka-impossible ang timeline? Magbabakasyon ang anak ko roon, August 21. Hindi niya alam na binibili ko ang property. Kailangan ko itong pag-aari bago siya dumating. Ganap na tinanggal ni David ang salamin niya. Maingat na ibinaba. Robert, naiintindihan ko na may personal na motibo. Pero ang pagbili ng commercial property sa Virgin Islands na 72 oras lang ang due diligence ay hindi advisable sa propesyon. Nakalista na ang property. Motivated ang seller. May kapital ako. Ano talaga ang legal risk? Nagbuntong hininga siya. Tunog ng abogado na nakikilala ang kliyente na hindi mapipigilan. Title issues, undisclosed lines, structural problems. Bibili ka ng hindi nakikita. Strategically ako bumibili at ito. Tinapik niya ang notes ko tungkol sa bahay. Gusto mong ilagay ang property mo sa Orlando sa irrevocable trust. Ako lang ang sole trustee at beneficiary. Walang makakapilit na ibenta nang wala ang pahintulot ko. Alam mo ba na ibig sabihin nito? Hindi normal na mamanahin ni Jennifer kung may mangyari sa'yo. Alam na alam ko. Pinag-aralan ako ni David sa kabilang mesa. Ano man ang nakita niya roon, at alam ko kung ano yon. Iyong malamig na kaliwanagan na nararamdaman ko mula kaninang umaga, ay nagpabalik ng tango niya ng dahan-dahan. Kailangan kong tawagan ang Virgin Islands attorney. Lokal na kilala ang lugar. Gawin mo. Ibil mo sa akin kahit magkano. Robert, yumuko siya. Ano ang ginawa niya? Tiningnan ko ang mga mata niya. Kailangan niya ng pahinga mula sa akin. Binibigyan ko siya ng eksakto kung ano ang hiningi niya. Hindi na siya nagtanong. Matalino ang tao. Umalis ako sa opisina niya ng 5 oras 30 minuto. Nag-drive pawi sa rush hour. Tinawagan si Mitchell Thompson mula sa Coates. Thompson Notary Services. Mitchell, si Robert Wilson ito. Kailangan ko ng trust documents. Ilipat ang residential property ko sa personal trust. Gaano kabilis mo madraft? Normal na timeline 1 linggo para ma-review. Kailangan ko sa loob ng 3 araw. Mahabang katahimikan. Possible naman. May expedited rate ako kahit magkano. Ayos lang. Ipadala mo ang paperwork tonight. Ma-email ko sa loob ng 2 oras. Pag-uwi, iba ang pakiramdam ng bahay. Nilakad ko ang mga kwarto na tinitirhan ko ng 26 taon. Nakikita ko sila sa paningin ni Jennifer at Kevin. Luma, maliit, hindi para sa ambisyon nila. Ang mga kurtina na kinutya ni Patricia. Ang dining room kung saan ko inihanda ang pot roast habang ibinubuhos nila ang alak ko sa lahat maliban sa akin. Bahay ko pa rin ito. Hindi nila makukuha kailanman. Tumawag ang cellphone ko ng 7. Ang banker. Mr. Wilson, naaprubahan ang credit line nyo. 1. Siyam available Monday morning. Perfect. Nakalistang purpose ng loan bilang commercial property acquisition. Tama po ba? Very good. May documents na ready for signature. May isa pang tawag ako noon. Martin Reeves, Commercial Properties International. Ang listing agent ng Paradise Cove. Mr. Reeves, Robert Wilson ang pangalan ko. Interested ako sa Paradise Cove Resort Property sa St. Thomas. Tumanggap pa ba ng offer ang may-ari? Agad lumiwanag ang boses niya. Naman, kailan niyo gustong mag-schedule ng viewing? Bukas. Makakarating ako roon pagsapit ng hapon. Grabe naman kaagad. Lilipat kayo galing Orlando. Magbo-book ako tonight. Seryoso ang inquiry ko, Mr. Reeves. May proof of funds ako at pwede mag-close sa loob ng 48 oras. Tatawagan ko agad si Mr. Clark. Matutuwa siya. Good. Tatawag ako paglanding ko. Binaba ko at binuksan ang laptop para sa airline bookings. Nakadisplay ang mga flight papuntang St. Thomas, oras ng alis, presyo. Nakahover ang daliri ko sa purchase button ng American Airlines Flight 1,847. Alis 9 oras 30 minuto bukas ng umaga. Sa kabilang bahagi ng lungsod, malamang kumakain sina Jennifer at Kevin sa magandang restaurant. Nagdiriwang ng upcoming vacation nila. Paradise Cove, ang pribadong linggo nila. Ang pahinga nila mula sa akin. Nag-click ako ng purchase. Dumating agad ang confirmation email. Nakalakip ang boarding pass departure 9 oras 30 minuto, ang arrival 3
oras 15 minuto isinaayos ang time change. Marami pang daylight para makita ang property. Makipagkita sa may-ari. Magsimulang makipagnegosasyon. I-forward ko ang flight details kay David Richardson na may simpleng message. Kailangan ko ang kontak ng EI attorney bago ako makarating. Sumagot siya sa loob ng ilang minuto. Naayos ko na. Inaasahan ka ni William Clark bukas 4 p.m. May preliminary documents na ang abogado niya. Robert, mag-ingat ka. Isinara ko ang laptop at tiningnan ang paligid ng office ko. Mga hotel files, trust documents na ipapadala ni Michael, proof of funds letter mula sa bank. Lahat ayos, lahat align. Sa loob ng 3 araw, sasakay ang pamilya ko sa eroplano papuntang Paraiso, alkot na excited sa exclusive vacation nila. Ang pahinga nila mula sa matandang nakakahiya sa kanila sa lumanyang kurtina at suot na jacket. Wala silang alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Pinayagan ko ang sarili ko ng maikling tango, hindi ngiti, walang ganoon kahalata, at nagsimulang mag-impake ng briefcase para sa flight bukas. Dumating ang flight sa hapon na sobrang init. Parang peder ang hampas ng hangin pagbukas ng pinto ng eroplano. Mas maliit kaysa inaasahan ko ang Cyril E. King Airport. Turista sa lahat ng dako na may makukulay na shirt at sombrero na dayami. Mga pamilya na nagdadala ng maleta papunta sa rental car counter. Dala ko lang ang briefcase ko. Hindi ito bakasyon. Alam ng taxi driver ang Paradise Cove kahit hindi ko sinabi ang address. Magandang lugar yan, sabi niya habang umaalis sa arrivals. Doon kayo matutuloy. Business meeting, tumango siya, nagmamaneho sa makikipot na kalsada ng Charlotte Amalie. Dumaan sa cruise ship terminal at duty-free shops, tapos paitaas sa burol. Nakayuko ang kalsada sa tabing dagat. Paminsan-minsang tanawin ng turkesa na tubig sa pagitan ng mga puno ng nyog at mga resort. 15 minuto lang, lumiko kami sa pribadong daan na may lumang karatula. Paradise Cove Resort. Mas maliit kaysa sa mga laawan ang property. Hugis Horseshoe ang 2 palapag na gusali na pininturahan ng maputlang dilaw. Nakapalibot sa central pool na kailangan ng i-resurface. Nasa ilalim ng Horseshoe ang lobby. Luma na ang tile sa sahig. Umiikot na hindi pantay ang ceiling fan. Muebles na dating mamahalin pero kitang-kita na ang edad. Magaganda ang buto sa ilalim ng kapabayaan. May lalaking naghihintay sa lobby. Huling bahagi ng 50 anyos. Nakuyumos ang balikat na parang talo na bago pa kami magkamay. M.R. Wilson. William Clark. Mahina ang hawak niya. Hindi umabot sa mata ang ngiti. Salamat sa pagkita sa akin kahit short notice. Kapag may nagsabing makakapag-close sa 48 oras, gumagawa ako ng oras. Itinuro niya ang paligid. Gusto ninyo bang mag-tour? Nilakad namin ng dahan-dahan ang property. Itinuro ni William ang mga feature, mga renovated kitchenettes sa bawat kwarto, pribadong beach na babaan ng stone stairway, maliit na restaurant na may kasamang almusal. Parang paulit-ulit na sinasabi ng isang tao ang mga katotohanan na umaasang mas maganda pakinggan sa pag-ulit. Itinayo ko tung lugar 20 taon na ang nakaraan. Sabi niya pagdating namin sa pool. Lahat ibinuhos ko rito. Nagbago ang market, dumating ang malalaking resort, at naiintindihan ko na negosyo yan, timing. Tumingin siya sa akin na may parang pasasalamat. Hindi niyo puputulin, gagawing kondo. Pananatilihin ko bilang hotel. May plano ako. Dumaan ang ginhawa sa mukha niya. Nagpatuloy kaming maglakad sa mga kwarto na may tanawin sa dagat. Standard rooms na nakaharap sa garden. Maliit na GYM na hindi na update nitong dekada. Lahat gumagana, walang sira, pagod lang. Lumabas ang isang babae mula sa office building. Hawak ang tablet, profesional kahit mainit. Maagang 40 anyos, itim na buhok na nakaponytail, mabilis ang galaw. M.R. Clark. Maagang nag-checkout ang mga Johnson. Humihiling sila ng partial refund para sa tumigil siya nang makita ako. Amanda, si Robert Wilson ito, posibleng bumibili. Amanda Parker, General Manager ko. Amanda, si Robert Wilson ito, posibleng bumibili. Amanda Parker, General Manager ko. Walang pag-alintont ang ipinuwestong kamay. Matigas ang hawak, diretso ang tingin. Pananatilihin ninyo ba ang kasalukuyang staff? Maliit lang kami pero mahusay. Sinusuri ko pa ang lahat. Ano po ba ang trabaho ninyo rito? General Manager. Daily operations, bookings, guest services ang hawakan ko. Gaano katagal? 8 taon. Tumango ako. 8 taon ibig sabihin alam niya ang bawat sistema. Bawat reklamo ng guest, bawat vendor. May halaga ang kalamang iyan. Good. Kailangan ko yan. Naiwan namin siyang bumabalik sa opisina at nagpatuloy kami sa opisina ni William.
Masikip na kwarto sa likod ng front desk. Nakasalansan ang papeles sa lahat ng ibabaw. Computer na lumana ang reservation system. Itinuro niya ang upuan at naupo ako. Briefcase sa kandungan. Nakalista na 1.85 ang inyong listing, sabi ko. Makakapag-close ako sa 48 oras sa 1.72. All cash. Minimal contingencies. Minsan lang tumapik ang daliri ni William sa mesa. Katanggap-tanggap yan. Kailan pwede magsimula ang paperwork? Gayon din. Binuksan ko ang briefcase. Kinuha ang offer na inihanda ng opisina ni David. Dahan-dahan binasa ni William. Bahagyang gumagalaw ang labi. Nang tumingin siya, may nagbago sa mukha niya. Pag-asa siguro, o pagod na lang na natatapos. Seryoso kayo. Ganap. Ipinasa ko ang bank letter ko sa ibabaw ng mesa niya. Proof of funds, kakayahang mag-close agad. Binasa niya ng 2 beses. Tapos ibinaba ng maingat na parang mahalaga. Tatawagan ko ang abogado ko. Pwede na tayong magkaroon ng preliminary documents tonight. Sa Marriott ako kung kailangan ninyo ako. Tumayo ako, inilahad ang kamay. Isasara natin ito, William, bago Bayernes. Mas matigas na ang handshake niya ngayon. Gumugol ako ng gabing iyon kasama ang Virgin Islands contact ni David. Si Sarah Chen na matanglaw ang mata, na naglakad sa akin sa title documents, inspection reports, at existing bookings ng bilis ng taong madalas gawin ito. Nag-flag siya ng maliliit na issue. Permit na kailangang i-renew. Vendor contracts na kasama sa paglipat ng pagmamay-ari. Staff employment agreements. Matibay ang property. Sabi niya bandang hating gabi. Pinansyal na nahihirapan, pero structurally solid. Kung comfortable kayo sa accelerated timeline, wala akong dahilan para pigilan kayo. I-draft ninyo ang closing documents. Gusto kong pirmahan Biyernes ng umaga. Tumango siya, nagsusulat na. Nang Huwebes ng hapon, magkaharap na ulit kami sa opisina ni William. Siya, ako, si Sarah, at ang abogado ni William para sa final review. Pareho ang numero, napirmahan ang mga dokumento. Nagware ako ng deposit. $172,000, 0% down. Bahagyang nanginginig ang kamay ni William nang magkamay kami. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Mahinang sabi niya. Hindi ako sumagot. Hindi ito tungkol sa pagligtas ng sinuman. Biyernes ng umaga, 3 oras ang huling closing. Wire transfers, title transfers, pagpapalitan ng susi, pag-file ng ownership documents sa Virgin Islands Recorder Office. Pagsapit ng tanghali, pag-aari na ng Wilson Holdings LLC ang Paradise Cove Resort. Mag-isa akong naupo sa opisina ko na ngayon. Sinusuri ang mga papeles na may kakaibang detachment ng taong katatapos lang magpatupad ng plano na hanggang ngayon parang surreal. Binuksan ko ang reservation system ni Amanda. Nag-scroll sa bookings ng Agosto. August 21 hanggang 28. Morgan Party, 4 na bisita, Deluxe Ocean View Suite, prepaid deposit, balance sa checkout. Kumuha ako ng litrato ng screen gamit ang cellphone ko. Tapos tinawagan si Amanda sa opisina ko. Dumating siya sa loob ng ilang minuto. Propesyonal na pagod ang ekspresyon. Bagong may-ari ibig sabihin kawalan ng katiyakan. At matalino siya para mag-ingat. Amanda, salamat sa pagpunta. Maupo ka. Naupo siya, tablet ready, handa mag-take down ng notes o ipagtanggol ang posisyon niya. Hindi ko sigurado kung alin. Pananatilihin kita bilang general manager. 15% increase ang sahod mo. Effective agad. Bahagyang lumaki ang mata niya. Salamat po. Kakailanganin mong kitain yan. May particular na instruction ako tungkol sa operations. Una, inilahad ko ang listahang isinulat ko. Ang mga room reassignment at pricing adjustment na ito ay effective August 21. Binasa niya ang listahan. Lalong lumalim ang kunot ng no. Malaki po ang pagbabago. May mga guest na nag-confirm na sa dating rate. Nagbago ang pagmamay-ari. Nagbago ang terms. Pinapayagan ng batas sa Virgin Islands ang modification kung 72 oras ang notice. Technically tama po, pero hindi matutuwa ang mga guest. May isang reservation lalo na. August 21, Morgan Party 4. Tiningnan niya ang tablet. Deluxe Ocean View. 7 gabi. Palitan mo. Standard room. Walang Ocean View. Ilapat ang bagong pricing structure. 40% increase sa lahat ng services. Dahan-dahan tumingin si Amanda. Pero nag-confirm na sila sa lumang rate. Bagong pagmamay-ari, bagong terms. Manotify sila loons. 74 oras pa yon. Pinag-aalan niya ako ng matagal. Personal ito. Tiningnan ko siya ng matagal. Negosyo ito.
Susundin mo ba ang instruction? Sandaling katahimikan. Tapos tumango siya. Po. Kapag dumating sila at nagulat sa pagbabago, sasabihin mo na ako ang may-ari. Hindi bago. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Good. Lilipad ako pauwi sa Orlando bukas. May contact ko kung urgent. Kung hindi, pinagkakatiwalaan ko ang judgment mo sa daily operations. Tumayo siya na hawak pa rin ang listahan. Malinaw na pinoproseso kung ano ang ibig sabihin nito. Pwede ko bang itanong sino ang Morgan Party sa'yo? Pamilya, sabi ko. Kailangan nila ng pahinga mula sa akin. Tinitiyak kong makukuha nila eksakto kung ano ang hiningi nila. May nagliwanag na pagkaunawa sa mukha niya. Sinusundan ng bagay na maaring simpatya o respeto. Hindi na siya nagtanong. Gagawin ko ang mga pagbabago ngayon. Salamat, Amanda. Pag-alis niya, mag-isa kong naupo sa tahimik na opisina na sinusuri ang staff files, vendor contracts, operational procedures. Hindi lang ito revenge dater. Bumili ako ng tunay na negosyo at balak kong patakbuhin ng maayos. Magtatagumpay ang hotel. Mahalaga yon, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa prinsipyo. Nakapagtayo na ako noon mula wala. Kaya ko ulit. Noong gabing iyon, tumayo ako sa beach ng Paradise Cove. Paa sa buhangin na mainit-init pa mula sa araw. Nakayuko ang cove sa magkabilang direksyon, pribado at malinis, mahinang humahampas ang alon sa dalampasigan. Makalawa na lang, tatayo sina Jennifer at Kevin sa mismong lugar na ito. Inaakalang eksklusibong paraiso ang bakasyon nila. Makakatagpo sila ng ibang-iba. Isinukso ko ang ownership deed sa briefcase ko at isinara ng tahimik. Bukas lilipad ako pauwi. Panatilihin ko ang normal na ugali. Kakawayan ko sila pag alis nila papuntang airport sa linggo. Hilingin ko na magandang biyahe. Gampanan ang papel ng iniwan na ama na tinatanggap ang kapalaran niya. Lunes ng umaga, makakatanggap sila ng email ni Amanda tungkol sa pagbabago ng pagmamay-ari at policy updates. Sa oras na maunawaan nila kung ano ang nangyari, nasa himpapawid na sila, hindi na makakapag-cancel, at ako naman ay nasa bahay, nakaupo sa lumakong bahay na may lumang kurtina, naghihintay ng tawag na alam kong darating. Pininturahan ng sunset ang cove ng orange at ginto. Paraiso nga. Humarap ako at naglakad babalik sa hotel ko, para mag-impek para sa flight bukas. Nakabalik ako sa Orlando bago pa sumikat ang araw. Nakatago ang maleta ko sa likod ng closet bago pa mag-umaga. Paglanding ng flight mula ST. Thomas pagkalipas ng hating gabi, tatsi ako pauwi sa walang laman na kalsada. Naginsayo ng normalidad sa bawat lumilipas na milya. Pagsapit ng umaga, walang bakas na umalis ako kailanman. Lumabas si Jennifer sa kusina bandang siyam. Gumagawa na ng listahan sa cellphone niya. Vacation mode na ang aura niya. Iyong distracted excitement na naalala ko noong bata pa siya. Nagpaplano ng lakad kasama si Margarita. Iba na ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi ako kasama. Dad, nakita mo ba ang asul kong beach bag? Lumitaw ako mula sa halway na hawak ito. Sa hall closet. Nilinis ko pagkatapos ng nakaraang tag-init. Kinuha niya nang hindi tumitingin sa mata ko. Ay salamat. Nagluto ako ng kape. Inilatag ang paborito niyang creamer. Maliliit na galaw na walang gastos. Dating lahat sa akin. Ngayon halos hindi napapansin. Maganda ang panahon, sabi ko, binubuksan ang forecast sa tablet ko. Low 80s, maaraw buong linggo. Ayos. Tinulungan ko siyang mag-impake sa buong umaga. Hinanap ang paborito niyang swimsuit. Tinsek nagagana ang charger niya sa Virgin Islands outlet. Tiniklop ang mga damit sa paraang tinuro sa akin ni Margarita, 40 taon na ang nakaraan. Bawat galaw ay methodical, pamilyar, mapait. Inilagay ko ang swimsuit sa maleta niya nang may parehong ingat na ginamit ko mamaya para sirain ang mga inaasahan niya. Dumating si Kevin bandang tanghali. Nagdadala ng kanilang shared luggage na parang pag-aari niya ang lugar. Tiningnan niya ang pagtulong ko na may ngisi. Nagbellhop ka na ngayon, Roberto. Nagpatuloy ako sa pagdiklop ng beach towel. Tumutulong lang kay Jennifer. Bumagsak siya sa recliner ko. Iyong hinusgahan ni Patricia noong hapunan, at nag-cellphone. Mahal ang travel. Stretch na kami sa trip na to. Ang opening na hinihintay ko. Kinuha ko ang $500, 100 bills mula sa wallet ko. Binilang ng deliberate, at inilahad kay Jennifer. Eto, 500. Pocket money. Kinuha niya ng walang pasasalamat, isinuksok sa bag. Pinanood ni Kevin ang exchange, tapos bumulong ng sapat na marinig ko. Kahit papaano, may silbi pa rin ang matanda. Mahina akong ngumiti, walang sinabi. Umalis sila bandang dalawa para sa last-minute errands. Nagpatuloy ako sa performance ko, naghugas ng pinggan ng tanghalian,
nag-ayos ng sala, nagkunwaring tao na tinanggap na ang tahimik na weekend na mag-isa. Sa bintana, pinanood ko ang kotse ni Kevin na nawala sa kalsada. Tapos pumunta ako sa closet at kinuha ang overnight bag na inimpake ko kaninang umaga. Tumawag si Jennifer bandang 6 mula sa bahay nina Dennis at Patricia kung saan sila magtitipon bago ang maagang alis bukas. Dad, alis kami 1:00 ng umaga bukas. Gusto ko lang ipaalam. Magandang biyahe sana. Sandaling katahimikan. Halos may kasamang guilt. Magpapadala kami ng pictures. Gusto ko yon. Pagkababa, kinuha ko ang bag ko. Tumigas ang ekspresyon ko. Bandang 7 oras, tahimik na ang kalsada. Dinala ko ang bag ko sa kanto. 3 bahay ang layo. Kung saan ko inayos na may ibang taxi service na susundo sa akin. Walang tsansa na makita ako nina Jennifer o Kevin na umaalis. Tinatakpan ko ang mga bakas na hindi nila alam na mayroon. Ang evening flight papuntang ST. Thomas ay alis ng 8 oras 15 minuto. Nakaupo ako sa coach, briefcase sa kandungan. Nagre-review ng final details. Mga protocol ni Amanda, staff assignments, ang eksaktong sandali ng paghahayag. Ito ay teatro, at ako ang direktor ng bawat eksena. Nakarating kami ng 11 oras. Tumama sa akin ang maalinsangang hangin ng gabi pagbaba ko sa tarmac. Mabigat na tropical na hangin na may amoy asin at halaman. Tatsi ako pabalik sa Paradise Cove sa dilim. Dumaan sa mga nakasaradong tindahan at natutulog na resort town. Hotel ko, property ko, stage ko. Natulog ako ng 4 na oras sa maliit na staff apartment na inihanda ni Amanda. Tapos gumising ng 6. Habang naliligo ako sa ST. Thomas. Malamang nagigising si Jennifer sa Orlando. Tinsek ang flight details niya 1 beses pa. Habang nagsushoot ako ng business slacks at pressed blue shirt. Malamang nagkakape si Kevin sa kusina nina Dennis at Patricia. Excited na simulan ang exclusive vacation nila. Habang sinusuri ko ang staff assignments sa opisina ko, malamang naglo-load na sila ng maleta sa SUV ni Dennis. 2 stage, 2 performance na magbabanggaan. Nang 8, tinipon ko ang staff sa maliit na conference room ng Paradise Cove. Nakaupo si Amanda sa harap, tablet ready. Si Marcos, security coordinator namin, nakasandal sa dingding. 2 housekeeper, restaurant manager, front desk clerk, lahat na makaka-interact sa Morgan Party. Namigay ako ng printed instruction sheets, professional na format, walang pwedeng maling interpretasyon. Magche-check-in ang Morgan Party ng 3 oras PM, sabi ko. 4 sila. Kasalukuyang naka-assign sa rooms 12 at 14 na. Nag-confirm si Amanda sa tablet niya. Standard rooms, hindi ang deluxe o scene view suite na orihinal nilang nabuo. Tama. Nag-eye contact ako sa bawat staff member. Magrereklamo sila. Ipapaliwanag ninyo na kailangan ang reassignment dahil sa ownership transition. Maging profesional at matigas. Nagtaas ng kamay ang mas batang housekeeper. May problema ba sa mga guest na to? Sundin lang ng eksakto ang protocols. Pagkatapos ng meeting, nagtagal si Amanda. Talagang gagawin ninyo ito. Bawas salita ng protocols na yon ng eksakto ayon sa nakasulat. Pinag-aalan niya ako ng matagal. At kapag nakita nila kayo, tiningnan ko ang relo ko. 11 oras ang local time. Nasa himpapawid na ang pamilya Morgan mula sa Orlando ngayon. Malamang sinasabi ni Dennis sa mga katabing pasahero ang tungkol sa exclusive boutique resort nila. Ipinapakita ni Patricia ang mga litrato sa cellphone niya. Nasa jetway na sila papasok sa eroplano na magdadala sa kanila rito sa akin nang walang kaalam-alam. Makikita nila ang may-ari ng property na ito, sabi ko. Wala nang iba pa. Dahan-dahan tumango si Amanda. Napili na niya ang panig niya. Gumugol ako ng susunod na oras sa pag-inspect ng preparations. Nilakad ko ang rooms 12 at 14 na. Standard accommodation na tanawin sa parking lot. Tinest ko ang tubig. Gumagana pero mahina. Wala sa rainfall shower ng deluxe suite na inaasahan nila. Tinsek ko ang aircon. Gumagana pero maingay. Humihina ng sapat para makagambala sa tulog. Lahat sapat. Walang mali. Walang tama. Nang 2, nagbihis ako ng business attire. Tiningnan ko ang reflection ko sa salamin ng opisina. Kalmado, profesional. May-ari ng Caribbean Resort na nagsasagawa ng normal na operations. Walang bakas ng ama na iniwan, kinutya, at pinlano na manipulahin. Nang 2 oras 30 minuto, isa pang beses kong tiningnan ang screen ni Amanda. Flight 1,800 at 47 mula Orlando, nakalanding on schedule. Malamang kinukuha na nila ang bagahe ngayon. Naghahanap ng taxi papunta rito. Nang 2 oras 47 minuto, narinig ko ang graba sa driveway.
Itinuwid ko ang kwelyo at naglakad papunta sa lobby. Sa bintana, nakita ko ang taxi na humihinto sa circular drive, bumubukas ang pinto. Lumalabas ang mga pamilyar na figura sa sikat ng hapon. Si Jennifer ang unang bumaba, nagkukubli ng mata. Sumunod si Kevin, tinatanaw na ang property na parang pag-aari niya. Lumitaw sina Dennis at Patricia sa kabilang gilid. Si Patricia agad kumukuha ng litrato sa entrance. Wala silang alam kung ano ang naghihintay sa loob. Humakbang ako palayo sa bintana. Nagposisyon sa halway ng opisina kung saan ko sila makikita nang hindi halata. Pumunta si Amanda sa station niya. Si Marcos sa usual niyang posisyon malapit sa entrance. At tiningnan ko ang relo ko isang huling beses. 3 oras, bumukas ang front door, at pumasok ang pamilya ko sa hotel ko. Tinanggap sila ng lobby aircon ng mahinang buga. Pinanood ko mula sa halway habang tinitingnan nila ang espasyo. Malamang mas maliit kaysa inaasahan nila. Pero maganda sa tropical nitong simplicity. Tamad na umiikot ang ceiling fan sa itaas. Nakapalibot na potted palm ang reception desk. Sa malayong bintana, nagniningning ang turkesa ng pool laban sa asol ng dagat. Si Kevin ang unang lumapit sa desk. Buo ang confidence sa bawat hakbang. Inihampas niya ang credit card sa makintab na kahoy. Morgan, party of 4. May reserve kaming Deluxe Ocean View Suite. Kalmado at profesional na kinuha ni Amanda ang card. Nagsimulang magtype. Nakita niya sa screen ang reassignment na inimplement ko. Huminto siya ng eksakto tulad ng inensayo namin. Yes, Mr. Morgan. Nasa akin ang reservation ninyo. May counting adjustment dahil sa ownership transition. Adjustment. Putol ni Kevin. Buwan na kaming nagbuo. Kung maghintay lang kayo sa lobby Aya, maayos ko agad lahat. Itinuro niya ang seating area. Wicker furniture na may tropical cushion. Coffee table na may resort brochures. Nagbuntong hininga si Kevin nang may exaggerated patience at lumayo. Naupo si Jennifer sa sofa, kinuha ang cellphone. Nanatiling nakatayo sina Dennis at Patricia. Kumukuhanan ng litrato ang dekor. Hinawakan ni Patricia ang potted orchid para tingnan kung totoo. Humakbang ako mula sa halway, tablet sa kamay. Kasama si Marcos na inibrief na sundin ang lead ko. Naglakad ako ng may sukat na otoridad ng taong nagsasagawa ng daily operations. Tiningnan ang screen ko. Parang absorbed sa resort business, profesional, hindi nagmamadali, kontrolado. Nasa 1-0 talampakan na ako mula sa kanila nang tumingala si Jennifer. Mabilis ang sunod-sunod na ekspresyon sa mukha niya. Casual attention, recognition, confusion. Bahagyang bumuka ang bibig niya. Dad. Nakalutang sa hangin ang salita. Biglang bumaliktad ang ulo ni Kevin. Nagyelo sina Dennis at Patricia sa gitna ng pagkuha ng litrato. Parang ngayon ko lang sila napansin nang tumingin ako. Walang gulat. Dad, ano ginagawa mo rito? Tunay na pagkamangha ang boses ni Jennifer. Mabilis na nagiging galit ang confusion ni Kevin. Seryoso ka ba? Sinundan mo kami. Tiningnan ko siya ng pantay. Trabaho ko rito. Napatigil siya. Nagdaan ang ekspresyon niya sa hindi pagkaunawa. Tapos tumigil sa pamamaliit. Tumawa siya. Matigas at hindi makapaniwala na umalingaw-ngaw sa tiles. Trabaho mo rito. Ano? May trabaho ka sa resort namin para ispi kami. Lumapit si Dennis kay Patricia. Bumubulong ng malakas. Hindi tama ito. Ganap na hindi tama. Harassment ito, sabi ni Kevin, tumataas ang boses. Humakbang palapit ng agresibo. Gusto kitang umalis ngayon din. May ibang guest sa lobby na tumingin. Nagpalitan ng tingin ang mag-asawa sa kabilang sofa. Dahan-dahang ibinaba ng matandang lalaki ang dyaryo niya. Hindi ako gumalaw. Nagsasagawa ako ng negosyo. Negosyo mo ang sirain ang bakasyon namin. Umalis ka. Tumayo si Jennifer. Sinusubukang maging gitna namin. Kevin, baka naman hindi. Pinutol niya. Tapos humarap kay Amanda. Tawagan ninyo ang manager ninyo. Tawagan ninyo ang security. Gusto kong alisin ang lalaking ito sa property. Nagsignal si Amanda kay Marcos na maayos na humakbang palapit. Hindi nagbabanta, present lang. Profesional na hospitality de-escalation, nagpoposisyon, gumagawa ng espasyo, nagpapakalma ng may otoridad. Sir, pakibaba ang boses ninyo, sabi ni Amanda. Nakakaabala kayo sa ibang guest. Namula ang mukha ni Kevin. Ako ang nakakaabala. Siya ang stalker ng sariling anak. Lumapit si Marcos, tahimik pero matigas ang boses. Gentlemen, panatilihin nating kalmado. Humarap si Kevin sa kanya. Sabihin mo sa lalaking, to na kailangan niyang umalis. Paying guest kami. Tumayo si Amanda, hinila ang lahat ng tingin sa lobby. Nang magsalita siya, perpektong malinaw ang boses, malinaw ang bawat salita.
Si Mr. Wilson ang may-ari ng Paradise Cove Resort. Mula August 19, mga bisita ninyo siya. Ganap na katahimikan ang sumunod. Parang huminto rin ang ceiling fan. Buong buo na ang pagtingin ng mag-asawa sa sofa. Iniwan na ng matanda ang pagkukunwaring nagbabasa. Walang tunog na gumana ang bibig ni Kevin. May-ari. Si Jennifer tumingin sa akin. Nawala ang kulay sa mukha. Binili mo ang hotel na ito. Tiningnan ko ang mata niya. Ginawa ko. Bumagsak ang cellphone ni Patricia sa tiles. Hinawakan ni Dennis ang braso ng asawa. Pinapatatag silang dalawa. Si Kevin ang unang nakabawi. Bumabalik ang aggression. Hindi ito makatarungan. Hindi mo pwede. Pwede ko, sabi ko. Pinutol siya ng may paihong kalmado na pinanatili ko sa buong oras. Ginawa ko. Ngayon, tapusin ni Miss Parker ang check-in ninyo. Handa na ang mga kwarto ninyo. Nakuyumos ang kamao ni Kevin sa tagiliran. Huminga siya ng mabilis. Namumula pa rin ang mukha. Ito kami nag-book ng tapat. Bakasyon namin ito. Hindi mo pwede lang may reservation pa rin kayo. Maayos na putol ni Amanda. Tinutupad ng Paradise Cove Resort ang lahat ng existing booking. May ilang adjustment dahil sa ownership transition. Standard practice ito. Kung gusto ninyong i-review, ayoko mag-review ng kahit ano habang nandito siya. Bumaba ang boses ni Kevin sa mapanganib na tono. Setup ito. Setup ang buong bagay na ito. Sa unang pagkakataon, pinayagan ko ang sarili ko na maliit na ngiti. Hotel ito. Nag-book kayo. Nag-check-in kayo. Lahat ay standard na standard. Bumagsak si Jennifer pabalik sa sofa. Nakatitig pa rin sa akin na parang hindi niya ako kilala. Na siguro tama naman. Gaano katagal mo? Hindi niya natapos ang tanong. Natapos ko ang pagbili noong Biyernes. 2 araw pa lang yon. Mahina sabi ni Dennis. 3 buwan na kaming nagbuok. Nangyari ang pagbabago ng pagmamay-ari. Sabi ko. Nakalista ang property. Gumawa ako ng offer. Negosyo. Humarap si Kevin kay Amanda. Ganap na inignore ako. Sage, mag-check-in kami tapos mag-file kami ng complaint sa Tourism Board at Consumer Protection. Fraud ito. Malaya kayong mag-file ng anumang complaint na gusto ninyo. Sagot ni Amanda. Nasa system namin ang confirmation number ninyo. Lahat documented. Itutuloy ko ba ang check-in? Hinila ni Kevin ang panulat at pumirma ng marahas. Walang galaw si Jennifer. Nakalimutan ang cellphone sa kandungan. Nakuha ni Patricia ang cellphone niya mula sa sahig. Pero parang hindi alam kung ano ang gagawin. Patuloy na tumingin si Dennis sa pagitan ko at ni Kevin. Nagkakalkulete ng bagay. Mahusay na nagtype si Amanda. Tapos inabot sa ilalim ng desk ang key-cards. Inilagay niya ang 2 sa counter. Rooms 12 at 14 na kayo. Second floor. Tutulong ang porter sa bagahe ninyo. Teka, lumaki ang mata ni Kevin. 12 at 14 na. Deluxe Ocean View Suite ang nabook namin. Dahil sa ownership transition at property updates, kailangang mag-reassign ng ilang kwarto. Na-notify kayo via email 72 oras bago ang check-in. Wala kaming natanggap na email. Ipinakita ni Amanda ang monitor niya. Ipinadala lunes ng umaga oras sa email address on file. morganpotlook.com. Marahas na kinuha ni Kevin ang cellphone niya. Nag-scroll sa inbox. Nagbago ang mukha niya nang makita niya ito. Binasa niya. Lalong tumigas ang panga sa bawat linya. Sabi rito tumaas ng 40% ang rates sa lahat ng services. Tama po. Bagong pagmamay-ari ang nag-implement ng updated pricing ulit. Na-notify kayo sa legal window para sa modification. Ito tumingin siya sa akin. Sa wakas ganap nang dumating ang pagkaunawa. Sinadya mo ito. Wala akong sinabi. Hindi na kailangan. Dahan-dahan tumayo si Jennifer. Lumapit sa desk. Kinuha ang isang key card na nanginginig ang kamay. Hindi na siya tumingin sa akin. Hindi siguro kaya. Second floor ang mga kwarto ninyo. Ulit ni Amanda. Kasama ang almusal. 6 oras hanggang 10 oras sa restaurant. Checkout 11 oras sa 28. May iba pa kayong tanong. Binuka ni Kevin ang bibig. Isinara. Binuka ulit. Wala. Sa wakas sabi niya. Maganda. Enjoy your stay sa Paradise Cove Resort. Lumapit ang porter na may luggage cart nila. Sumunod si Jennifer sa kanya, papuntang hagdan na parang nasa panaginip. Hinawakan ni Patricia ang braso ni Dennis, habang sumusunod sila. Nagdagal pa si Kevin sa desk. Nakatitig sa akin ng may tahasang galit. Pagsisihan mo ito, mahina niyang sabi. Siguro, tanggap ko. Pero hindi ngayon. Kinuha niya ang pangalawang key card, at sumunod sa pamilya niya papuntang hagdan. Pinanood ko silang umakyat, matigas ang balikat ni Jennifer.
Galit na galit ang kustura ni Kevin. Bulong-bulungan sina Dennis at Patricia nang may pag-aalala. Lumipat si Marcos sa tabi ko. Eksakto tulad ng plano ninyo, sabi niya. Ano ang mangyayari kapag nakita nila ang mga kwarto? Tiningnan ko ang relo ko. Sa mga 3 minuto, malalaman nila na ang standard rooms ay may tanawin sa parking lot, mahinang tubig, at lumang aircon unit. Mapapansin nila na double na ang presyo ng minibar. Mapapansin nila na basic na lang ang bathroom amenities kaysa premium. At pagkatapos bababa, ulit sila rito para magreklamo. Itinuwid ko ang tablet ko at ipapaliwanag ni Miss Parker nang mahinahon na lahat ay nakakatugon sa stated accommodation standards at walang refund para sa booking sa ilalim ng dating pagmamay-ari. Sa second floor windows, may galaw sa room 12. Bumukas ang pinto, pumasok si Jennifer. Sumunod si Kevin, bigbigla siyang tumigil sa pintuan. Narinig ko ang mahinang tunog ng matataas na boses. Tumango ako kay Amanda mula sa desk. Nagsimula na ang palabas, iniwan kami ng porter sa hallway. Inisiksik ni Jennifer ang key card sa lock ng room 12. Kumurap ang birding ilaw bilang pahintulot. Itinulak niya ang pinto at pumasok, tapos tumigil. Pinanood ko mula sa security camera feed ng lobby sa opisina ko. Inilagay ni Amanda ang monitor kung saan ko makikita ng hindi halata. Walang galaw si Jennifer sa pintuan. Tinitingnan ang standard room na may tanawin sa parking lot. Luma ng muebles, makitid na banyo na kita sa bahagyang bukas na pinto. Hindi ito ang Deluxe o Scene View Suite sa booking photos nila. Lumakad siya papunta sa bintana na parang nasa ilalim ng tubig. Mabagal at parang panaginip ang galaw. Hinila ang kurtina, tinitigan ang parking lot, ang basurahan, ang maintenance shed na kupas na ang pintura. Pumasok si Kevin sa room 14 na namarahas. Assigned sa magulang niya, nagreeklamo na agad. Hindi ko narinig ang mga salita sa kamera, pero malinaw ang galaw niya. Nakabuka ang braso, itinuturo ang bintana. Lumitaw si Dennis sa likod niya. Lumulubog ang mukha sa pagkaunawa. Bumagsak si Patricia sa kama. Hawak pa rin ang bag niya. Sa loob ng 0 minuto, tumawag ang desk phone ko. Profesional ang boses ni Amanda. Nasa linya si MS Morgan. Tungkol sa room assignment niya. Pinakinggan ko ang recorded call mamaya. Matigas ang boses ni Jennifer na may pigil na galit. Nag-book kami ng Deluxe o Scene View Suite. Standard room na may parking lot view ito. Eksaktong sagot ni Amanda ayon sa script. Pasensya na po sa kalituhan, Miss Morgan. Sa ownership transition, kailangan mag-reassign ng ilang reservation dahil sa renovation schedule. Pareho pa rin ang rate ninyo. Pwede bang mag-upgrade? Magbabayad kami ng difference. Natatakot ako na fully booked ang deluxe rooms hanggang checkout ninyo. Walang sagot na ibinigay si Jennifer at binaba ang tawag. Noong gabing iyon, sinubukan nilang mag-dinner sa restaurant namin. Ang tanging makalakad na dining option. Nakaupo ako sa corner table na may nakalatag na papeles. Sinusuri ang tunay na operational reports habang nananatiling visible, profesional, hindi maabot, may-ari na nagsasagawa ng negosyo. Nang dumating ang menu nila, nagbago ang ekspresyon ni Kevin. Kinuha niya ang cellphone. Nag-scroll sa screenshots na sinab niya ng dating pricing namin. Tumigas ang panga niya. Lumapit ang server sa tawag niya nang may practiced patience. Hindi tugma ang presyo sa website ninyo. Bagong management ang nag-implement ng updated pricing kahapon. Sir, sabay na update ang lahat ng platform. Tumingin si Kevin sa buong restaurant papunta sa akin. Hindi ko pinansin ang tingin niya. Pumirma lang sa dokumentong dala ni Amanda para aprubahan. Lumapit siya sa mesa ko pagkatapos. Sumunod si Dennis nang hindi gusto. Tumingin ako ng may banayad na atensyon. Hindi tugma ang presyo sa menu na to sa website ninyo. Bagong management, bagong pricing. Updated kahapon sa lahat ng platform. Maginhawang teaming yan. Negosyo yan, Kevin. Kung hindi swak sa inyo ang rates, sigurado akong tatanggapin ng ibang property ang reservation ninyo. Namula ang mukha niya. 15 milya ang pinakamalapit na hotel. Bumalik ako sa papels ko. Kung ganoon, competitive ang rates namin. Nagtagal pa siya roon. Humihinga sa ilong bago bumalik sa mesa nila. Simple lang ang dinner nila, walang sobra. Entry at drinks lang. Umabot ng $180 bago tip. Pinanood ko ang mukha ni Patricia nang dumating ang bill. Parang nakagat ng maasim. Kinabukasan ay may bagong komplikasyon. Eksaktong 6 oras nagsimula ang maintenance sa hot water system. Dumadaan ang pipes sa dingding malapit sa rooms 12 at 14 na. Impresibo ang ingay, martilyo, kalampag. Tubig na dumadaloy sa lumang plumbing. Legal na legal, perpektong timing.
Nagsagawa ko ng morning property walkthrough ng 6 oras 15 minuto. Clipboard sa kamay. Aksidenteng dumaan sa kwarto nila nang eksaktong lumabas si Dennis na nakabathrobe. Gusgusin ang buhok, pagod na pagod. Morning. Sorry sa ingay. Kailangang repairs. Matatapos siguro bago 7 oras. Kinindatan niya ako. Masyadong pagod para makasagot. Nagpatuloy ako sa inspection ko. Nagsusulat ng mga bagay sa clipboard na walang kinalaman sa kanya. Sa ikatlong araw, hindi na maikakaila ang pattern. Naging unstable ang Wi-Fi. Gumagana sa lobby at restaurant. Misteryosong nawawala sa partikular nilang kwarto. Nagshrug lang ng paumanhin ang technician namin. Eland infrastructure. Minsan hindi umabot ang signal sa ilang area. Na-delay ang room service orders. Hindi sobra, walang maaksyonan. Pero 60 hanggang 70 minuto imbes na promise 30 hanggang 45. Normal ang kitchen backup sa peak hours. In-adjust ang pool hours para sa cleaning. Lahat ng guest na notify. Routine maintenance 2 hanggang 4 oras PM. Araw-araw. Prime afternoon hours. Balaksana nina Dennis at Patricia na doon gumugol ng oras. Bawat insidente mag-isa ay maliit. Sama-sama ay nakakasakal. Dinokumento lahat ni Kevin. Nakita ko siya sa bintana na kinukuhanan ng litrato ang parking lot view niya. Tinatiming ang room service order gamit ang stopwatch sa cellphone. Nagre-record ng Wi-Fi disconnection. Gumagawa siya ng kaso. Nangongolekta ng ebidensya. Para saan eksakto, hindi ko sigurado, pero hindi ako nabahala. Lahat ng ginawa ko ay nasa loob ng acceptable hotel operations. May maintenance. May outage ang Wi-Fi. May delay ang kusina. Walang paglabag sa standard o batas. Puro consistent inconvenience lang. Noong August 23, hinarap ako ni Kevin malapit sa reception. Bukas ang laptop, may documentation. Walang Wi-Fi sa kwarto namin. Tiningnan ko ang screen niya. Nabanggit ni Amanda ang connectivity issues. Nakipag-ugnayan na kami sa service provider. Kailan maayos? Tiningnan ko ang relo ko. Sabi nila 24 hanggang 48 oras para sa technician. May stable connection ang business center at lobby kung kailangan ninyo ng internet. Katawa-tawa ito. Island infrastructure ito. Hindi ko kontrolado ang schedule ng telecom provider. Isinara niya ng malakas ang laptop at umalis. Pagsapit ng August 24 gabi, nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang pamilya. Nakita ko mula sa bintana ng opisina ko na mag-isa si Jennifer sa pool. Sa maikling oras na bukas ito, nagpe-pay si Kevin malapit, cellphone sa tainga, malamang naghahanap ng alternative, walang makita sa budget nila. Maggayakap sina Dennis at Patricia sa ilalim ng payong, bulong-bulungan ng may matinding pag-aalala. Paminsan-minsang tumitingin kay Jennifer na walang simpatya. Nagsisisian na sila, nag-asag ng kasalanan. Gumagana ng eksakto ayon sa plano ang pressure. Noong gabing iyon, nakita ko ang mga ilaw na nakatagal sa room 14 na. Gising sina Dennis at Patricia, malamang nagdidiskusyon ng options. Walang acceptable. Sa room 12, paulit-ulit na dumadaan ang anino ni Jennifer sa bintana. Nagpe-pace, hindi mapakali. Past midnight pa nakapatay ang ilaw ni Kevin. Sa manipis na dingding, narinig na maintenance staff ang mabilis at agresibong pagtatype. Nagnota ko sa tablet ko. Monitoring required. Tapos bumalik sa tunay na negosyo. Mga vendor contract na kailangang i-review. Isang staffing issue. May flag si Amanda sa quarterly projections ng ibang properties ko. Paradise Cove ay tunay na hotel. Patakbo ko ito ng maayos. Pinapabuti ang sistema. Tinutugunan ang tunay na maintenance needs na aksidente lang na nararanasan ng pamilya Morgan ang transitional growing pains ng bagong may-ari. Kasamang palad ang timing o perpektong timing depende sa pananaw. Kinabukasan, tumawag si Amanda sa cellphone ko ng 8. Sir, dapat ninyong malaman na nag-post ng ilang negative review ang pamilya kagabi. Hindi ako nagulat. Gaano kalala? On-star sa 3 platform. Agresibo ang language. Mga paratang ng discrimination at harassment. May factually accurate ba sa mga alegasyon? Wala. Lahat ng ginawa natin ay nasa loob ng policy at batas. I-draft ang professional na response. Aminin ang dissatisfaction. Banggitin ang ownership transition. Magbigay ng general commitment sa service improvement. Huwag makipag-engage sa specific accusations. Nagsisimula na. Ipadadala ko para sa approval ninyo. Binuksan ko ang mga review sa laptop ko. Punong-puno ng galit ang kay Dennis at Patricia. Targeted harassment ang may-ari. Pagkatuklas ng personal connection. Sistematikong sinira ang experience namin. Unethical business practices. Discriminatory treatment. Iwasan kahit kailan.
Legal-sounding language ang kay Kevin. Breach of contract sa room assignments. Unauthorized price increases. May conflict of interest ang may-ari. Consumer rights violations. Mag-file ng legal recourse. Binasa ko ng 2 beses. Analytical kaysa emosyonal. Galit sila, desperado, nangunguha ng armas na wala sila. Maingat na na-draft ang response ko. Ni-review ni Amanda. Nakalive ng tanghali. Nakakalungkot ang dissatisfaction ng guest na ito. Paminsan-minsan ay kailangang mag-adjust ng operations sa ownership transition habang pinapabuti ang service standards. Pinahahalagahan namin ang lahat ng feedback at nananatiling committed sa quality hospitality, professional, hindi maaring salungatin, hindi maaabot. Sa room 14 na, naimagin ko si Kevin na nagre-refresh ng review sites. Nakikita ang response ko, napapansing wala siyang maatake. 3 araw na lang hanggang checkout. 3 araw pa hanggang makaharap nila ang bill. Na-calculate sa bagong rates, kasama lahat ng service charge, resort fee, at incidentals. 3 araw pa hanggang makabalik sila sa Orlando at matuklasan kung ano ang ginawa ko sa bahay. Ngumiti ako ng sandali, mag-isa sa opisina ko, tapos bumalik sa trabaho. Lumitaw ang response ni Kevin online ng 7 kinabukasan. Detalyado, methodical, may mga specific statute na ni-research niya tungkol sa consumer protection sa Virgin Islands. Oras-oras ang ginugol niya rito. Makikita sa precise timestamp, legal citation, despeyadong profesionalismo ng taong nangunguha ng leverage. Impressive. Walang silbi rin. Nang 9 oras nakaupo na siya sa opisina ng local attorney. Nalaman ko mamaya mula kay Amanda, na narinig mula sa restaurant server namin, na narinig ni Kevin na nagpa-appointment sa telepono. Maliit na isla, maliit na resort, mabilis ang balita. $350 ang consultation. Alam ko dahil malakas niyang ikinareklamo kay Jennifer sa halway pagkatapos. Narinig sa bukas nilang pinto. Walang actionable ang attorney. Legal na na-implement ang price change na may required notice. Nasa hotel rights ang room reassignment sa transition. Routine ang maintenance. Infrastructure issue ang Wi-Fi failure. Hindi intentional service denial. Sabi niya, pwede tayong mag-negative review o humanap ng ibang accommodation. Sabi ni Kevin kay Jennifer. Matigas ang boses na halos hindi mapigilan ang galit. Iyon lang. Iyon ang legal recourse natin. Mahina lang ang sagot ni Jennifer para marinig. Pero malinaw ang follow-up ni Kevin. $350 para lang sabihing sawi tayo. 1 oras pagkatapos, tumawag ang cellphone ko. Pangalan ni Jennifer sa screen. Sinagot ko sa 2 ring. Hello, Jennifer. Hingal, magulo, hindi matatag. Tapos, paano mo nagawa ito sa amin? Bumibigay ang boses niya. Umiyak na siya. Naririnig ko sa kapal ng mga salita, sa paghagulgol. Paano mo nagawa ito sa sarili mong anak? Pinanatili kong matimbang at kalmado ang tono ko. Nagsasagawa ako ng negosyo. Gusto ninyo ng bakasyon na wala ako. Mayroon kayo. Pinaparusa mo kami. Malupit ito. Ito ang pinili ninyo. Nagbibigay lang ako ng serbisyong binabayaran ninyo. Pagbalik namin, tumaas ang boses niya na malapit ng histerya. Pagbalik namin, ipatatanggal ka namin sa bahay namin. Ibebenta namin kahit gusto mo man o hindi. Nagyelo ang yelo sa dibdib ko. Ito ang sandaling hinihintay ko. Inihanda ko. Subukan ninyo. 2 salita na flat. Final. Sumamang humagulhol siya ng malakas at malupit. Tapos namatay ang linya. Nakaupo ako sa opisina ko sa Paradise Cove. Hawak pa ang cellphone. Pinag-isipan ang usapan. Nagkakawatak-watak si Jennifer. Mabuti. Desperado si Kevin. Nagbabayad ng abogado na hindi makakatulong. Mas mabuti. Nahihiya sina Dennis at Patricia. Ang pagmamayabang nila sa kapitbahay ngayon ay kahihiyan. Perpekto. Pero kailangang agarang tugunan ang banta sa bahay. Nag-book ako ng afternoon flight papuntang Orlando. Eksakto tulad ng naalala ko ang opisina ni Michael Thompson. Simple, profesional. Maayos ang papeles sa tumpo. Handa na ang trust documents. Printed at may color tab kung saan ako pipirma. Gagawin nitong hindi maaabot ang property nang wala ang eksplisitong pahintulot mo. Paliwanag niya, inilalabas ang unang pahina sa desk niya. Hindi mapipilit ni Jennifer na ibenta, hindi maaring mamanahin ng normal habang buhay ka pa, hindi man lang maaring contest ng hindi malaking legal expense. Iyan eksakto ang kailangan ko. Pinag-aralan niya ako ng sandali. Pwede ko bang malaman kung ano ang nag-udyok sa ganitong proteksyon? Family complications. Matalinong tumango si Michael. Hindi na nagtanong. Pirmahan mo rito, at initial sa huling pahina. Maingat kong pinirmahan lahat.
Bawat pirma, bawat inisyal, isa pang kandado sa bagay na akala ni Jennifer ay makukuha niya sa akin. Noong binili namin ni Margarita ang bahay na ito noong 1,990 at 19. 11 anyos pa lang si Jennifer. Tumatakbo sa mga walang laman na kwarto bago pa kami maglagay ng muebles. Pinili niya ang kwarto na may window seat. Pinapangako namin na sa kanya iyon palagi. Tinupad ko ang pangakong iyon sa loob ng 26 taon. Ngayon gusto niyang ibenta para makabayad ng credit card. Sa desk ni Michael, binuksan ko ang credit monitoring service ko sa cellphone ko. Kusigned ako sa 2 card ni Jennifer noong nagsisimula pa lang siyang mag-build ng credit. Nakikita ang linked accounts sa report ko. $48,000 ang utang. Nag-scroll ako sa detalye. Maraming credit card, lahat binuksan o malaki ang increase sa nakaraang 6 na buwan. Personal loan mula sa predatory lender na 18% interest. Cash advance, balance transfer, pattern ng taong nagjugol, desperado, umaasa sa pera na wala pa, umaasa sa equity ko sa bahay. Kumuha ako ng screenshot, tapos isa pa ng timeline. Nagsimula nang bumilis ang utang noong Hunyo, noong panahong inyanunsyo ni Kevin ang bakasyon. Noong nagsimula sila maglano na pipilitin akong ibenta. Ginastos nila ang perang inaasahan nilang makukuha mula sa equity ko. Ayos na ang lahat, sabi ni Michael. Nilalagyan ng notary seal ang huling pahina. I-file ko ito sa county recorder ngayong hapon. Fully protected ka na. Isinukso ko ang isang kopya sa briefcase ko. Iniwan ang isa kay Michael. At dinala ang pangatlo sa kotse ko. Bukas pa ng umaga ang flight pabalik sa ST. Thomas, kaya ginugol ko ang gabi sa sarili kong bahay. Legally protected, fully controlled kong bahay. Nilakad ko ang mga kwarto na gusto ibenta ni Jennifer. Hinawakan ang mga dingding na tinulungan pinturahan ni Margarita. Tumayo sa kusina kung saan kami nag-almusal sa loob ng 30 taon. Pwede siyang magbanta ng gusto niya. Akin pa rin ang bahay na ito. Nakabalik ako sa Paradise Cove ng umaga ng August 26. Sinagot ako ni Amanda sa opisina na may updates. Tahimik na ang pamilya Morgan. Minimal na oras sa kwarto. Iniiwasan ang restaurant dahil masakit sa bulsa ang presyo. Natuklasan nila ang food truck 3 milya pababa ng kalsada at naglalakad na roon para sa mas murang pagkain. Nahihirapan na sila sa init, ulat ni Amanda. Mukhang nasunog at pagod na si Emares Morgan. Iyong matanda, kahapon. At ang mga review, nakapost na ang responses ninyo. Professional, maikli. May 3 bagong booking mula kahapon. Mukhang binasa ng mga tao ang review at ang sagot natin at pinahahalagahan ang transparency natin sa transition period. Mabuti. Nakakatulong talaga ang negative review. Naiintindihan ng mga tao na may temporary disruption sa pagbabago ng may-ari. Napatunayang profesional ang kalmadong sagot ko. Backfire ang attack ni Kevin. Binuksan ko ulit ang mga review. Binasa ng may bagong pananaw. Lahat ng galit na iyon, lahat ng paratang, lahat ng desperadong legal language, ginagawa siyang hindi makatwiran, lalo na laban sa kalmado kung pag-amin sa temporary difficulties. Isa pang bagay, sabi ni Amanda. Nagtanong si Mr. Morgan tungkol sa early checkout. Gusto niyang malaman kung bababa ang bill kung alis sila 1 araw ng mas maaga. Tumingin ako. Ano ang sinabi mo? Na full payment pa rin ang required ng cancellation policy namin kahit maagang umalis. Kailangan pa rin nilang bayaran ang 7 gabi. Mabuti. Nag-atubili siya. Tinanong niya kung magkano ang final bill. Nakalkulate ko para sa kanya. Sa updated rates, lahat ng pagkain at services, resort fee, incidentals. Mga $4,200. Mahigit double sa budget nila, inaakala ko. Higit sa inaasahan nila noong mayabang na ibinubuhos ni Kevin ang alak ko sa hapag ko. Noong sinabi ni Jennifer na kailangan nila ng pahinga mula sa akin. Nang marinig niya ang halaga, patuloy ni Amanda, namutla siya. Sabi niya, siguradong may error. May error ba? Wala. Eksakto lahat ayon sa current pricing at usage nila. Wala ngang error. Ginugol ko ang natitirang August 26 sa pagre-review ng tunay na business operations. May iba pang guest ang Paradise Cove, at nararapat silang maayos na serbisyo. Inaprubahan ko ang staffing schedule ni Amanda. Ni-review ang quarterly maintenance budget, at nakipag-meeting sa food vendor namin tungkol sa supply chain improvement. Pagsapit ng gabi, pagod na ako sa legitimate work. Sa bintana ng opisina ko, nakita ko ang pamilya Morgan na nakaupo ng magkahiwalay sa paligid ng pool. Hindi magkakasama, magkahiwalay. Si Jennifer sa isang lounge chair, si Kevin sa isa pang isa 0 talampakan ng layo. Sina Dennis at Patricia sa mesa, nagbabasa si Dennis sa tablet,
nakatitig si Patricia sa wala. Tumigil na sila sa pakikipag-usap sa isa't isa. Ang bakasyon, na sobrang excited nila, ang exclusive Bautico Resort experience na ipinagyabang nila sa kapitbahay ay naging sentensya sa bilangguan na tinatagan nila sa tahimik na paghihiwalay. Isang araw na lang hanggang checkout. Isang araw pa hanggang makaharap nila ang US$, 4,200 bill. Isang araw pa hanggang makabalik sila sa Orlando at matuklasan na wala na sa kanila ang bahay. Binuksan ko ang briefcase ko, kinuha ang kopya ng trust document, at binasa ulit ng isang beses. Bawat clause, bawat proteksyon, bawat garantiya ng absolute control ko. Akin na lang ang bahay. At ayon sa ulat ni Amanda, wala silang kalam-alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa checkout. Pinayagan ko ang sarili ko ng sandali ng satisfaction. Hindi saya, hindi kalupitan, malamig na satisfaction lang ng mga piraso na eksaktong bumagsak sa lugar ayon sa plano. Tapos ibinalik ko ang dokumento sa briefcase at ikinandado. Bukas na ang final moves. Ngayong gabi, hayaan ko silang maupo sa mamahaling mediocrity nila, sa wasak na pangarap ng bakasyon, sa naghihiwa-hiwalay na pamilya. Ngayong gabi, hayaan ko silang magtaka kung ano pa ang plano ko. Malalaman nila ng sapat na. Ginugol ko ang August 26 sa pagre-review ng final details kasama si Amanda. Inulat niya na humingi ng early checkout ang pamilya Morgan. Alis na sa 27 imbes na 28. Sinusubukang makatakas ng isang araw ng mas maaga. Parang mabubura ang nangyari kung mas maaga silang umalis. Excited yatang umuwi, diplomatikong sabi ni Amanda. Inaakala ko rin. Binuksan niya ang account nila sa screen. Handa na ang final bill para i-review. Pinag-aralan ko ang itemization, room charge sa current rate, restaurant meals, room service order, resort fee, incidentals, lahat legitimate ang charge, lahat legal ang presyo, matematika ng consequence na nakalculate hanggang huling sentimo. Iproseso ng eksakto ayon sa nakikita, sabi ko. Walang adjustment. Umaga ng 27, pinanood ko mula sa bintana ng opisina ko habang nagdadala sila ng maleta sa reception area. Mabagal ang galaw ni Dennis, mukhang mas matanda kaysa isang linggo pa lang ang nakaraan. Nakasunglases si Patricia kahit nasa loob. Matigas ang kustura ni Kevin, kontroladong galit sa bawat galaw. Si Jennifer ang huli, nakayuko ang balikat, maliit na maliit. Kalmado at profesional na binati sila ni Amanda. Good morning. Checking out. Inilagay ni Kevin ang keycard sa counter ng tumpak. Early departure. Siyempre, mabilis ang daliri ni Amanda sa keyboard. Humuming ang printer, naglabas ng final bill. Inilagay niya ito face down sa counter. Maingat na inilapit kay Kevin. Kalmado niyang kinuha, binuklat. Nagyelo ang kamay niya sa ere. Hindi ko narinig ang eksaktong salita mula sa opisina ko. Pero nakita ko ang bibig niya na binubuo ito. Sabi rito $4,200. Kalmado at rehearsed ang sagot ni Amanda. Itinuro niya ang itemized breakdown. Ipinaliwanag ang bawat seksyon. Updated rate, dining expense, resort fee, lahat documented, lahat legal. Tumigas ang boses ni Kevin. May ibang guest sa lobby na lumingon. Pinanatili ni Amanda ang profesional niyang composure. Binabanggit ang terms and conditions. Ownership transition clause. Email notification na ipinadala August 11. Kinuha ni Kevin ang credit card niya. Tinapik sa terminal, declined. Sinubukan ulit, manual iyan ngayon. Declined. Kinuha niya ang ibang card. Tumunog ang terminal ng rejection. Pumuti na siya, may pawis sa noo kahit may aircon. Humarap siya kay Dennis. Hindi ko narinig ang palitan. Pero umiling si Dennis ng dahan-dahan, nakatingin sa sahig. Hinila ni Patricia ang bag niya palapit sa katawan, protective. Humakbang si Jennifer. Hindi siya nagsalita, hindi tumingin kay Kevin. Inabot lang kay Amanda ang credit card niya at nakatitig sa dingding habang nagpoproseso ang transaksyon. Approved. Kinuha niya ang resibo, tiniklop ng hindi tinitingnan, at isinuksok sa bag. Lumakad ang pamilya papuntang labasan na parang mga taong umalis sa hospital pagkatapos ng masamang balita. Mabagal, tahimik, talo na. Hindi ko pinanood silang umalis. Wala na sila sa concern ko. Pumunta si Amanda sa opisina ko 1 oras pagkatapos. Umalis na sila. Salamat sa profesional na paghawak. Mahirap panoorin, nag-atubili siya, kahit alam ang konteksto. Palaging mahirap ang consequence. Iyon ang dahilan kung bakit epektibo ito. Lilipad ako pauwi sa Orlando ng hapon na iyon. Habang sila nagbiyahe sa mabigat na katahimikan, may imagine ko ito. 4 silang hindi makatinginan. Si Kevin nakatingin sa labas ng bintana ng eroplano. Si Jennifer nakapikit.
Sina Dennis at Patricia sa ibang row. Ni-review ko ang operational report ni Amanda para sa linggo. Maayos ang takbo ng Paradise Cove. May positive review ang ibang guest. Ang negative review ng pamilya Morgan ay talagang nagpataas ng booking. Pinahahalagahan ng mga tao ang transparent at professional kong response. Matibay ang negosyo. Kumpleto ang revenge. Eksakto ko itong tiniming. Habang nasa St. Thomas sila, inihatid ni David Richardson ang trust documents sa bahay ko. Iniwan sa legal envelope sa ibabaw ng kitchen table kung saan hindi nila makakaligtaan. Pagdating nila, pagod na pagod. Pinansyal na sinira, emosyonal na wasak, at makikita nila ang envelope na naghihintay. Nakarating ako sa Orlando ng gabing iyon. Pero hindi ako umuwi. Tumuloy ako sa isa sa mga hotel ko. Ang boutique property sa Winter Park, maganda, pero hindi ostentatious. Gusto kong matuklasan nila ang dokumento nang wala ako roon. Gusto kong mabasa nila ang terms ng trust, ang structure, ang katotohanan na wala na sa kanila ang bahay na balak nilang ibenta. Kinabukasan, August 28, bumalik ako sa bahay ko. May ebidensya ng galit ni Kevin sa kusina. Nakakalat ang mail sa sahig. Sira ang decorative bowl. May dent sa dingding malapit sa counter. Nakabukas at nakaladkad ang legal envelope. Nakakalat ang dokumento sa mesa. Narito na sila. Natuklasan nila ang katotohanan. At umalis na. Nilinis ko ang silang bowl. Tinabla ang mail. Iniwan ang dent sa dingding. Minsan kapakipakinabang ang ebidensya. Tumawag ang cellphone ko ng gabing iyon. Si Dennis, Robert. Maingat at sinusukat ang boses niya. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa kalat na iniwan namin sa kusina mo. Nagalit si Kevin. Napansin ko walang ideya kami ni Patricia sa sitwasyon ng bahay. Kung alam lang namin ano, hindi ninyo itinuloy ang bakasyon na ipinagyabang ninyo sa kapitbahay. Katahimikan, tapos mahina. Nagtanong ang mga Henderson kung kumusta ang exclusive resort. Nakita nila ang review online. May nagpost ng litrato. Siguradong naging awkward yon. Nahihiya si Patricia. Sabi namin sa lahat na luxury vacation ito. Bakasyon naman sa resort. Assumption ninyo ang luxury. Dahan-dahan siyang huminga. Pansamantala lang dito sina Kevin at Jennifer sa amin, hanggang makapag-decide sila. Generoso naman kayo. Hindi talaga. Halos hindi na namin kayang buhayin. Ang konsultasyon sa abogado, gastos sa pagkain, pagpalit ng flight tapos na rin kami. Wala akong sinabi. Ano pa ang sasabihin ko? Sumama kayo sa plano nina Kevin at Jennifer. Kasali kayo sa pag-exclude sa akin. Nasiyahan kayo sa ideya ng bakasyon na hindi ako karapat-dapat sumama. Ngayon nararanasan ninyo ang aftermath. Robert, may paraan pa ba hindi? Alam mo kung ano ang itatanong ko. Alam ko. At ang sagot ay hindi. Gumawa kayo ng choice. Ito ang consequence. Binaba niya nang walang paalam. 3 oras pagkatapos, tumawag si Jennifer. Hindi ko sinagot. May voicemail siya. Sirang-sira. Umiyak. Halos hindi maintindihan. May tungkol sa 1,800 buwan-buwan. May tungkol sa utang. May tungkol kay Kevin na sinisisi siya dahil hindi niya ako nakontrol. Pinakinggan ko ng 1 beses, tapos binura. Eksakto ito ang kailangang mangyari. Kailangan nilang maupo sa ginawa nila. Unawain ang buong bigat ng mga choice nila. Hindi pa repentance ang luha ni Jennifer. Self-pity pa rin. Umiyak siya dahil sa consequence. Hindi dahil talagang naiintindihan niya ang pagkukulang niya. Noong gabing iyon, mag-isa sa bahay ko na may lumanang kurtina at muebles. Nilakad ko ang mga kwarto na nagpalaki kay Jennifer mula bata hanggang adulto. May window seat pa rin ang kwarto niya kung saan siya nagbabasa ng oras-oras. May step stool pa rin sa kusina na ginawa ko para makatulong siya kay Margarita magluto. Puno ng alaala ng anak na walang kondisyong minahal ko ang bahay na ito. Nawala sa daan ang anak na iyon. Baka bumalik siya. Baka hindi. Pero ginawa ko na ang kailangan ko. Ipinakita ko sa kanya kung ano ang respeto. Na hindi resource ang tao, na ang ama, kahit may simple lang na bahay at lumanang jacket, ay may dignidad na hindi basta-basta yurakan. Nasa kanya na ngayon kung matututo siya dito o hindi. Natapos ko na ang aralin. Sa kanya na ang susunod. 2 araw bago siya kumatok sa pinto ko. Binuksan ko ito at nakita ko si Jennifer na maliit na maliit. Walang makyup, simpleng damit, pagod na pagod. Dad, pwede ba tayong mag-usap? Pumapasok ako. Naupo siya sa gilid ng sofa. Magkahawak ang kamay. Masamang anak ako. Palagi kang nandyan. At itinuring kitang invisible. Pasensya na po. Nanatiling neutral ang ekspresyon ko. Hindi ko ginawa ito para sa revenge.
Ginawa ko ito para ipakita sa iyo kung ano ang respeto. Tumango siya, tumulo ang luha. Hindi ko siya inalo. Kailangan niyang maramdaman ito. Bumalik siya noong September 2. Hiwalay na kami ni Carl. Sinisi niya ako dahil hindi ko daw siya nakontrol. Ipinakita niya sa akin ang divorce papers, appointment sa credit counselor, job application. Ginagawa ko na ang responsibilidad ko. Isinulat ko ang 2 option sa papel. 1, bayaran ninyo ni Kevin ang utang ninyo. Tapos na tayo. 2, mag-isa ka, magbayad ng renta, mag-rebuild ng malaya. Baka maayos natin. Itinuro niya ang option 2 nang walang pag-aalangan. Walang pera mula sa akin, walang shortcut. Sigurado ako. Noong September 5, nagdala siya ng murang sandwich. Kumain kami sa terrace. Ipinakita ko sa kanya ang hotel portfolio ko. 4 na property, milyon-milyon ang halaga. Palagi ka pala ito. Bumigay ang boses niya. Ayokong magbago ka dahil sa pera. Pero ako ang nagbago. Naging tao akong nakakita sa iyo bilang resource, hindi ama. Naupo kami habang lumulubog ang gabi. Hindi pa kapatawaran. Kailangan pa ng orasyon. Pero hindi na digmaan. Same time next week. Tanong niya. Same time bagalis niya. Nanatili ako sa terrace, nag-iisip tungkol sa itinayo ko. Hindi ang simpleng buhay na akala nila, kundi ang matagumpay na buhay na palagi ko nang ginagalawan. Hindi nila ginawang makita iyon. Ngayon nagsisimula nang makita ni Jennifer. Nagset ako ng boundaries, hiniling ko ang respeto. Ipinakita ko sa kanya na ang consequence ay hindi cruelty, clarity ito. Hindi ito tungkol sa pagsira sa kanya. Tungkol ito sa pagpapanumbalik ng sarili kong dignidad. Pagtuturo sa kanya na nararapat ang basic consideration sa tao, na hindi automatic ang respeto, lalo na mula sa pamilya. Nasa kanya na ngayon kung matututo siya mula rito. Jennifer tumuloy sa pagbisita, tuwing linggo at susunod pang linggo. Bawat pagkakataon mas grounded siya. Nanatili akong guarded, walang financial help na ibinigay, pero dumating ako. Dahil ang revenge ay hindi tungkol sa pagsira sa iba. Tungkol ito sa pagpapanumbalik ng sarili mong dignidad, pagpapakita ng consequence, at pagkatapos, kung napatunayan nilang karapat-dapat, pag-aalok ng posibilidad ng redemption. Ginagawa ni Jennifer ang kanya. Mananatiling nakikita kung kakayanin niya, pero sinusubukan niya, at handa akong bigyan siya ng pagkakataong subukan. Sapat na yon sa ngayon. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ninyo ang inyong impresyon sa comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.